na itinuturo po na involved si Risa Hontiveros, ito po ay palatandaan na kapag ikaw ay may iskandalo, sisingaw at sisingaw po ito talaga. Kaya ito ngayon, ang hinaharap ni Hontiveros ay panibagong expose sa kanya. Paano mo ito mitatanggi? Dokumento ito galing po sa inilabas na enrolled bill na pinapirmahan kay Bongbong Marcos Jr. Ayan. So, hindi lang si Hontiveros ang may ganitong kalagayan na naibubulgar ang kanilang ugnayan sa pandaraya at pang-iistafa sa budget 2025. Sapagkat kapag ito po ay hindi nila napagtatakpan, ay malamang sa malamang po maidideklara ito ng Supreme Court na naman bilang unconstitutional and void ab initio. Ayun. So, si Senator Hontiveros po, dahil sa malawakang iskandalo na kinasasangkutan niya, marapat po na sundin ang panawagan ng mamamayan na siya ay bumaba sa kanyang trono bilang nagmamalinis na senador at gampanan niya po ang panawagan na tinatawag na ultimate sacrifice. At nang sa ganun po, ang kalooban ng mga mamamayan ay magiging panatag din. Kung makikita po nila na itong mga impormasyon na nakapatungkol kay Hontiveros ay magagawan din po ng karampatang aksyon upang siya ay mapanagot. Okay? Pangalawa po, ay pinag-uusapan din natin ngayon na mayroon pa palang mga proyekto ang iba pang kongresista na ngayon ay kanilang pinapapending sa District Engineering Office sapagkat baka mabulabog at hindi na nila mapagtatakpan, mga kababayan. Okay? At ang isa pong pupuntuhan din natin, bakit hindi ito sinampahan ng kaso si Hontiveros? Ang sagot sa atin ng mga grupong nakipaglahok noong September 21 ay niluluto na daw po ang kaso para muling balikan at ikripol or paralisahin po itong political influence ng grupo ni Hontiveros sa loob po ng grupo ni Marcos. Ayan. Sa lower house of representatives po na tinatawag, itong si Boy Ngiwi na isa po sa representative ng bagong mga komposisyon ng Senado at ng Kongreso, ay mayroon po itong natanggap na 150 million pesos mula po doon sa mga compromise deals ni Martin Romualdez. Kaya dapat maimbestigahan talaga ito sila Hontiveros at ng kanyang mga bata-bata sapagkat ito ay katas ng flood control. At kapag katas ng flood control ang iyong ibinibuild up para sa iyong sarili, malamang sa malamang po ay nagkakaroon ka ng involvement dito sa korupsyon na ito. It is now a very widespread na perception at pananaw, iwanagin, no? Itong si Hontiveros, subalit tipid at iwas pusoy ang kanyang tono ng inilabas niya na statement. Ayan. So ako po naniniwala ko na tama po itong tawag sa kanya ngayon ng mga netizens na si Hontiveros ay talagang makapal ang apog. Ito po ay isang kalagayan na makikita natin ginagamit niya pa rin ang cover-up ng kanyang poder sa Senado upang hindi siya mapupuruhan nitong mga pagbubunyag at mga paglulunsad ng mga revelations laban kay Risa Hontiveros. At pangalawa, sa ating pag-uusapan na rin mga kababayan, total nag-usap na tayo dito tungkol dito sa guilt na papanagutan nila sa pagkakaroon ng ganitong sindikato sa mga budget. Si Hontiveros po ay tinuturo din na pasimuno para matanggalan ng budget ang PhilHealth. Lalo na ginawa nilang zero budget po ang PhilHealth. Pangatlo, ginagamit po ni Hontiveros ang kanyang taktika
na kunwari siya ay crusader at siya ay binibiktima at tinaharas ng gobyerno upang ipakita niya na siya ay mayroong prinsipyo at dangal. Pero hindi niya napigilan ang sarili niya na malamang sa malamang po ay nakinabang din siya pati sa flood control projects na ito na alam natin bakit naging notorious yan. Sapagkat dyan po idinadaan, mga kababayan, ang paghuhugas ng maruming mga hakbang sa pagtitipon ng pangungulimbat na pondo the way things are unfolding now na si Hontiveros ay mayroon pong mga iba't ibang properties na rin na malalaki at ngayon saan niya kinukuha ito? Yun ang tanong ng mga miyembro ng kanilang hilaw na komunistang grupo. Hilaw na komunistang grupo, no? Pangatlong punto po natin, mga kababayan. Kung umatake po ito si Hontiveros sa mga identified na mga personalities with the Speaker Martin Romualdez, ay talagang umuusok po ang ilong nito ni Hontiveros kapag nabubunyag po ang kanyang involvement sa malalaking iskandalong ito na kinasasangkutan niya, mga kababayan. Natawang-tawa ako ngayon dahil grabe daw ang konsumisyon na pinagdadaanan ni Hontiveros ngayon sapagkat hindi niya ini-expect na ang pagkakaroon ng mga previous meetings niya dito sa mga naghahatid ng kanyang mga gamit ay nagpapakita na may pattern talaga na pagtakpan ni Hontiveros ang kanyang involvement sa iba't ibang mga alleged na pang-aabuso sa poder at paglulustay sa kaban ng bayan. Kaabang-abang po ito sapagkat determinado ang malalaking negosyo na ngayon ay naapektuhan na po sila dito sa napakalubhang bangayan ng mga institutions ng ating gobyerno and even ng gobyerno mismo at ng mga bureaucracy like ang banggaan ngayon sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Sinay si Hontiveros sa kanyang naging papel kung paano lumusot po itong 3.035 billion pesos na nanggaling sa kanyang maniobra. Bakit siya itinuro? Samantalang marami namang ibang senador din na may ganyang approach na ginagawa ngayon sila Romualdez at sila Marcos, pero bakit idinamay si Hontiveros? Yan po ang kaniyang ipinagmamaktol sapagkat galing po mismo sa DPWH ang dokumento na nagpapakita na si Hontiveros po ay isang pasimuno ng tinatawag na mga illegal na congressional insertions. Ayan. At pati sa unprogrammed, no? Sabi ni Congressman Momo, wala daw kapangyarihan ng Congress o kaya ang lower house at saka yung Senado. Pero may iba pong pananaw, ang ibang mga legal experts na kapag ikaw ay hindi po na-include dito sa mga unang buwelo ng mga sagasa na mga pundo, mga kababayan, ay malamang sa malamang po, ikaw ay magiging bahagi nito sa budget cycle kung saan ang mga unprogrammed items ay pwedeng hugutan ng mga pinagdadambong na proyekto, hindi lamang po ang flood control project. Hipokrituhan ni Hontiveros sa Senado kung saan very, very defensive siya ngayon kung ano pong gagawin niya para malusutan ni Hontiveros ang pagsasambulat ng galit ng taong bayan na nagmamalinis ka, ha? Grabe ka kung makaatake kay Vice President Sara Duterte. Ikaw pala ay mayroong 3 billion pesos na congressional insertions at mga maniobra sa tinatawag na unprogrammed items. At wala po tayong nakikita na dahilan na hindi maniwala sapagkat ito po ay official na ipinahayag po mula sa palasyo ng Malacanang. Ayan. At tandaan po natin, mga kababayan, ang marami pang senador ang idadawit daw dito sa flood control projects upang magkaroon ng halo-halo at mga
parang chop suey ang kanilang grupo, kailangan nilang magkaroon ngayon ng monitoring kung ang mga projects na ito, in case na ito po ay ma-inspection, ay talagang makakalusot ang kanilang pagninegosyo. Dahil nagbigay at magbibigay ng certification sa kanila ang gobyerno na may ganito tayong mga incentives doon po sa mga gustong magbulgar na rin kung papaano ginagamit ang mga kontraktor at DPWH. At nagkukunwaring sila po ay mga advocates of good governance, pero po ang epekto ng kanilang ginagawa ay papunta dapat ito sa pag-angat ng lipunang Pilipino, hindi lamang ang pag-atake, kundi mismo ang paniningil na ng taong bayan. Itong usapin ng humigit kumulang 3 billion pesos na ang nag-control at nag-facilitate na makalusot ang insertions na ito ay mismo si Secretary noon na bunuan na barkada rin nila Hontiveros at nalulusutan nila. Ngayon, hindi pa natatapos ang kontrobersya na ito sa isang iglap nagkaroon muli ng lantad kung ano po ang mga extent ng maniobra ni Risa Hontiveros para ang kanyang mga record ngayon ay sumasambulat as if tuloy-tuloy lang na dumarating po ang pagbubunyag na ito na hindi ini-expect nila Risa Hontiveros. Malinaw na ikaw ay nakinabang na sa flood control projects at pilit mong itinatago saan itong mga flood control projects mo at bakit hindi ito naging transparent. At alam natin na diskarte po yan ni Hontiveros talaga na magkaroon siya ng pasabog. And then, upang magkalabo-labo, edi syempre, hindi na siya madadamay. Ngayon na unahan ang kanyang taktika, ang kanyang pagka-ipokrita, hindi umandar dito sa mga program host ng 2x2 na si Katonyeng at si Jerry Baha. At ngayon po ay sila mismo ang nagbubulgar nito. They are very scandalized the way Marcos Jr. and Martin Romualdez ay kanilang sinira, winasak ang mga ilan pang mga aspeto ng pagbubunyaging dito sa katiwalian na nagaganap habang tayo po ay nagkakaroon ng live stream. At ito po mga kababayan, mayroon tayong inaantay na balita daw na posibleng mag-announce ang iba pang grupo tonight or bukas ng kanilang solidarity action in behalf of the Filipino people. Bantayan po natin ito mga kababayan at magmatyag sapagkat walang ibang magmamahal at magtatanggol ng ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino mismo.